Okay, so last part na tayo ng Civil Service Exam Reviewer for Numerical Reasoning. So part 5, number 36 to 40. Okay, so sana napanood nyo simula part 1. Okay, so 40 items ito. Nagsimula tayo sa part 1. Okay, so ito yung mga question. Try nyo po munang sagutan yan. I-post nyo muna. Try nyo sagutan yung 5 items na yan. Okay, so sa mga nanonood po sa TikTok, ang kompletong video po ay nasa Facebook at YouTube. Tapos ang description naman po ay sa description makikita nyo po ang playlist ko para sa mga word problems. So napaka dami na po ng mga nagawa nating video na mga 10 items, 5 items, 15 para sa mga word problem set. So dire-diretso nyo lang po ang pagpanood nun at sigurado makakatulong po yan sa inyo sa mga nagre-review po sa civil service exam. Okay, so bago po tayo mag-start, gusto ko lang pong i-promote. So ako po ay financial advisor, license po ako financial advisor ng Sun Life. So kung gusto niyo pong magpa-send ng quotation, so meron po tayong for as low as 999 per month meron po tayo. So lalo na kung yung mga applicable po ito itong mga less than 1,000 para sa mga 20s. Ayan, so computation based on female 25 non-smoker. Okay, so pag medyo mga 30s to 40s na medyo malaki po dyan ng konti. So PM nyo lang po ako pag-usapan po natin yan. So ito yung PM nyo ako sa Messenger RJ Enseñador. Ito yung number ko. Tawagan nyo lang po ako. Okay, so let's start. So okay, so number 36. If there are 220 apples in the basket, how many apples can Carla, Anna, and Beth get if the ratio of their partition is 3:4:3? So syempre 3 si Carla, 4 si Ana, at 3 si Beth. So dito sa problem na ito, ratio and proportion problem, ito yung problem na hindi na kailangang isolve. Common sense lang ito, titingin lang kayo sa choices. So tingnan natin yung ating yung ratio natin. Sabi sa ratio 3:4:3. Parehas yung dalawang dulo. 3, tsaka ito 3 parehas. So tumingin lang kayo sa choices. Baka kasi ma-eliminate lahat. Kailangan yung una at dulo parehas. Naiiba lang yung gitna. So pag tumingin kayo sa choices, letter A, ang parehas yung gitna at dulo. Eh di mali na yan. Letter B, ganun din. O, di mali na to. Letter D, 66, 44, 110. So hindi magkapareho yung 66 tsaka 110. O dun pa lang, hindi eliminated na lahat. So common sense na lang, letter C nang sagot dito kasi yung dulo pareha 66. Tapos yung gitna natin 88. Mas mataas sa kanila. Parang 343. Okay, so by elimination of choices, so hindi na natin kailangang isolve yan. Ito na yung sagot, automatic letter C. Pag inad natin yan, 66, 88, 66, ang magiging sum niyan ay 220. Okay? So i-add na rin natin para sigurado. 66, 88, 66. So we have 6 plus 6, that is 12 plus 8. So we have 20. Yun, eksakto na. 8 plus 2, 10. 6 plus 6 ay 12. So 12 plus 10, ayun, 220. Okay? So next, number 37. So the width of the rectangle is 7 more than the length. If its perimeter is 110, what is its width? So gawan lang natin ang equation ito. The width, gawa natin ito word by word. The width, DW. The width of the rectangle is equal sign yon. 7 more than. 7 more than, ibig sabihin nun, plus 7. 7 more than the length. The width is equal to L plus 7. Width of the rectangle, 7 more than the length. So, mas mataas pa sa length yung width, ano? So parang magulo itong problem, no? The width of the rectangle is 7 more than the length. Mas mataas pa sa length siya. So if its perimeter is 110, what is its width? Okay? So ang formula ng perimeter ay equal sa 2L plus 2W. So ngayon ang hinahanap natin ay width. Kailangan itong L dito ay papalitan natin ng W in terms of width dapat. Tapos may perimeter tayo given 110. Okay, so itong P palitan natin ng 110 equals to itong L palitan natin ng W.
So galing dito sa equation number 1, ito yung equation number 1 natin, ito yung equation number 2. Galing sa equation 1, isolve natin yung L. Subtract lang tayo ng 7 to both sides. So cancel out na yan. So we have L is equal to W minus 7. So itong W minus 7, ipapalit natin yan dito, sa length dito. Okay? So 2L, so itong L palitan natin ng W minus 7, just copy plus 2W. And then just solve for W. So distribute natin ito. So we have 110 is equal to 2 times W. We have 2W. 2 times 7. So we have negative 14 plus 2W. Pag-add natin itong 2W. So we have 4W. Itong negative 14 ilipat natin sa kabila. So add 14 to both sides. Cancel na yan. Add 14 to both sides. So therefore this will be 124 equals 4W. Divide both sides by 4. So yan na yung magiging sagot natin. W is equal to, so divide na natin directly. 12 divided by 4, that is 3. 4 divided by 4 is 1. The correct answer is W is 31, letter A. Okay? So nasolve naman natin. So kahit na sa problem kasi width of the rectangle 7 more than the length, no? So mas mataas yung width kaysa dito sa length sa problem natin. Okay? So next, number 38. Eto, may shortcut tayo dito. Magagamit yung shortcut ko para dito. Mr. Cheng can finish his assigned task for the week in 60 hours. Mrs. Garcia can finish the same work in 48 hours. How many hours will it take them to finish the task if they work together approximately? So yun, may word na approximately. Ibig sabihin hindi eksakto itong masosolve natin dito. Approximately kasi. So ang hinahanap natin, how many hours will it take them to finish the task together? So may shortcut tayo para sa together na dalawahan lang. Para sa together, ang formula lang natin dyan ay equal sa product over sum. Pero meron pa akong mas shortcut pa para dito. Product over sum lang yan. Okay? So pag kinuha natin product over sum, si Mr. Cheng can finish the work in 60 hours. Mrs. Garcia can finish the same work in 48 hours. So ang solution natin, product over sum. So 60 times 48, i-divide lang natin yan sa 60 plus 48. Okay? So medyo mahaba yung solution dito kapag ginamit natin itong product over sum. Kasi malaki-laki yung number, no? 60 times 48 tapos divided by 60 plus 48. So, kaya maganda dito, meron pa akong isang shortcut para sa work problem. Ito yung shortcut ko dyan. Yung given natin na 60 hours at saka 48 hours, i-divide lang natin sa 2. Kasi kung 60 hours sila parehas, kung si Mr. Cheng at saka si Mrs. Garcia ay 60 hours parehas, ibig sabihin divide natin sa 2, matatapos nila ng within 30 hours. Okay? Kung parehas silang 60. Tapos kung parehas silang 48 hours, i-divide natin sa 2, magagawa nila ng 48 divided by 2, 24 hours. So ibig sabihin, ang sagot natin ay nasa pagitan ng 24 to 30. Between 24 to 30. So tumingin lang kayo sa choices, alin sa choices ang nasa pagitan ng 24 to 30, nag-iisa lang yan, letter A, 27 hours. Okay? So ito yung isa ko pang shortcut dyan. I-divide parehas sa 2, tapos yung range ng magiging sagot natin ay nasa pagitan nung quotient natin pag dinivide sa 2, 24 to 30. So mas madali ito kaysa dito sa product over sum kasi ang laki ng magiging sagot dito. Tapos pag minultiply natin to at dinivide, decimal ang magiging sagot. Kasi sabi nga dito approximately. So dito sa problem na ito, magandang gamitin itong shortcut ko, divide nyo lang parehas sa 2. Okay? So next number 39. So the city's underpass renovation can be finished by 34 men in 40 days. If 9 of them withdraw before the work started, how many days are they going to finish the work? So kapag work problem, ito ang example na ito. Work problem, ito ay inverse variation. Okay? Inverse variation basta mga work problem. So the city's underpass renovation can finish by 34 men in 40 days. So lagay natin dito yung men and then yung days. Kapag 34 men daw,
40 days. And then if 9 of them withdraw daw yung 9, eh di ibig sabihin subtract tayo ng 9. 34 minus 9, so we have 25. Kapag 25 na lang before the work is started, how many days are they going to finish the work? So lagyan natin ito ng n. Okay? So kapag work problem, inverse variation yan, kasi kapag yung men umunti, pag umunti yung men, syempre yung number of days, dadami. Magkabaligtad. Isang pababa, isang pataas, kaya inverse variation. Okay? So tingnan nyo na rin sa choices. Ang choices natin 54, 55, 60, 50. So dumagdag lahat. So doon pa lang sa choices malalaman na natin na ito ay inverse variation. So sa inverse variation, imbis na i-over natin, ang gagawin natin, i-multiply natin ito. Yung magka-partner na men at days. So therefore, we have 34 times 40 is equal to 25 times n. Okay? So divide lang natin both sides by 25. Solve for n. Huwag muna natin i-multiply ito kasi pwedeng malowest term. Unahin lagi yung malolowest term. 40 at 25 pwedeng ma-divide parehas. Divide parehas sa 5. So divide by 5, this is 8. Divide by 5, this is 5. Okay, so tapos, tsaka natin i-multiply ngayon. So multiply natin ito, 34 times 8. So we have 34 times 8, 8 times 4, we have 32. 8 times 3 is 24, plus 3, we have 272 divided by 5. So i-divide natin ngayon yan. 272 divided by 5. So we have 27 divided by 5, we have 5. 5 times 5, we have 25. Subtract, we have 2. Bring down to 22 divided by 5, we have 4. 4 times 5, 20. At pwede na nating hindi idiretso dahil isa lang naman yung may 54 dyan. Letter A. Huwag nyo nang idiretso kasi sayang din yung mga ilang segundo. Okay? So pakita na lang natin. Pero kapag ganyan nga, huwag nyo nang idadiretso. So lagyan natin ng 0. Ilagay ang decimal dito. Subtract. So we have 2. Bring down 0. 20 divided by 5. Ayan na, eksakto na. 4 times 5 is 20. So wala nang remainder. So correct answer is letter A. Okay, so that's all. So thank you for watching. Hindi pa pala. Mayroon pa palang number 40. Na-excite ako. Akala ko tapos na. Okay, so last number 40. A 10-day forecast of the temperature in Manila was released by Pag-asa. What will be the average temperature of the city if the temperature of the following days are 35, 38, 34, 41, 42, 27, 29, 36, 33, and 35 degrees Celsius consecutively? So choices 34, 38, 35, and 37. So tungkol lang ito sa average. So average lang natin. Ang formula ng average, x bar is equal to summation of x over n. Okay? So pwede tayong magdagdag bawas dito. May technique kasi akong dagdag bawas eh. So tapos pag nag-long method tayo, i-add nyo lang lahat yan. Tapos divided by kung ilan sila. Ilan ba lahat sila? Meron tayong 10. Okay? So ibig sabihin, i-add lang natin yan divided by 10. Hindi ko na ipapakita yung pagsulat ng napakarami 10 ito. So idadiretso ko na i-add ito. Okay, so i-add natin. Pwedeng hatiin natin sa dalawa. 35, 38, 34, 41, 42. Hatiin natin sa dalawa. 41, 42. Tapos sa kabila naman, 27, 29, 36, 33, and 35. So i-add natin magkabila. Ayan, add lang natin. Partner-partnerin natin. 8 plus 2, that is 10. 5, 4, 1, another 10. So that is equal to 20. Okay, so we have 3, 3, 3. So that is 9 plus 2. That we have 11 plus 8. So that is 190. 19. So 190. And then ito naman kabila, pag partner-partnerin natin, 7 plus 3, that is 10. 9, 6 at 5, that is equal to 20. So therefore, we have 30. So i-add natin 3, 6, 9, 3, 6, 9, 12 plus 4, 12 plus 4, so we have 160. So i-add natin ito. So we have 0, 6 plus 9, that is equal to 15. So we have 350. So therefore, 350 divided by 10. So move lang natin dahil dinivide sa 10, move lang ng isa to. So therefore, the correct answer is 35, which is letter C. Okay, so another technique, yung dagdag bawas. Pag nagdadagdag bawas, ang ginagawa ko lang dyan, ina-arrange ko lowest to highest. 27,
We have 29, 27, 29. Susunod, 33. Susunod, 27, 29, 33, 34, 35, 34, 35, and then we have 36, 38, 41, 42. Pag ganyan, ibabalance ko lang yan. Kunin ko tong gitna, 35. Tapos kunin ko yung kulang tsaka sobra. Sobra dun sa gitna na pinili ko, 35. Yung 36, sobra siya ng isa. So plus 1. 38, sa 35 tayo babase, plus 3. 41, ilan ang sobra sa 35? Plus 6. 42, ilan ang sobra sa 35? Plus 7. Ibabalance lang natin yan. So 27, ilan ang sobra sa 35? Ilan ang sobra sa 35 or ilan ang kulang? Magsimula nga tayo sa 34. So kulang ng isa, 33 kulang ng dalawa, yung 29 kulang ng 6, ito naman kulang ng 7. Tapos i-balance natin, kung mapapansin nyo, balance yan. Yung positive 7 may negative 7. Positive 6 may negative 6. Positive 3, tapos may positive 3 dito. So ba't parang kulang ata ng isa? Okay. So itong isa pala, negative 8 itong isa. Okay? So hindi ito makakancel. Ayan, plus 7 dito. Itong 6 na cancel na. Itong 3 makakancel na dito sa negative 2 at negative 1. Tapos itong positive 1 at positive 7, ayun, eksakto sa negative 8. Therefore, balance na. Kaya ang mean na natin ay 35, which is letter C. Okay, so ayan yung dagdag bawas, yung nag-balance lang tayo. So dahil wala na ang natira, kaya 35 na yung magiging sagot natin. Okay, so that's all. So thank you for watching. I hope nagustuhan niyo explanation ko sa 5 problems na yan. At kung meron po kayong math question, ay i-comment niyo lang po sa aking channel, GTR Math Tutorial, or i-PM niyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. So good luck sa lahat na nagre-review para sa civil service exam. Bye-bye and God bless.